Mga master, may gusto lang akong i-share sa inyo tungkol dito sa inverter. Kahit anong inverter, master. Kung paano gumagana yung analog input ng inverter. So, itong inverter ko, master, ay Danfoss to. Tapos, may induction motor na rin tayo para makita natin kung paano ba talaga siya gumagana ng actual talaga. Tapos, master, may parameter setting tayo at saka ah, electrical diagram ng terminal. So, ngayon master, ang analog input master ng inverter ay may dalawang klase na pwedeng pumasok dito master. So, yung isa, voltage. So, ito yun master. Pag potentiometer ang gamit mo, 10 volts siya. Ang ano mo nito ay voltage mode ka mga master. Ito yung master. Sa parameter 19 na voltage mode. Voltage mode ang gagamitin mo. So, select ka ng 0 pag potentiometer ang gagamitin mo. Ngayon master, pag ang gagamitin mo ay ay manggagaling sa PLC na analog output ng PLC na papasok dito sa terminal 53 master. Ito 53 na to. Ito kasi yung analog input mga master. Napapasok dito. Ang gagamitin mo naman dito master sa sa parameter na 619 ay 1 kasi nga current master. Pag 4 to 20 milliampere ang gagamitin mo master ay ang mode na isisilik mo dito ay 1 sa parameter 619 kasi nga current yun. Kaya may dalawa siyang option tong analog input ng inverter mga master. Kahit anong inverter mga master. So ngayon master, ito yung electrical diagram ng terminal ng BFD mga master. So itong terminal number 50 na terminal master ay naglalabas yan ng 10 volts. So papasok siya dito master sa potentiometer. Tapos master, ito yung output ng potentiometer master. Itong gitna. Napapasok siya dito sa 53 kasi nga ito yung 10 volts analog input ng inverter. Tapos ito yung ground master, itong 55 na to. So ngayon master, ito yung setup ko. Ito yung potentiometer. So titingnan natin, ito yung wire ng 50 master. So pumunta siya dito sa red. Itong red na to. Tapos yung gitna na yan master, yan yung pumunta sa 53 kasi ito yung output master ng potentiometer. So yung puti na yan, pumunta yan dito master sa 53. Ito. Tapos yung 55 na master, ito yung black na to master. Ito yung black. So hindi ko to pinutol master kasi nga hiniram ko lang to sa makina eh. Kasi nga wala kaming stock ng ganito na potentiometer. So nag-jumper lang ako dyan master. Ngayon master, itong motor na to master ay naka Y connection siya master. So ito yung diagram ng motor. So yung ginagamit ko ay Y. Kaya nakakonect siya ng Y. So kung titingnan nyo master, parehas yung forma. Na ganun siya pala. Yan master, ito yung gamit ko, yung Y. Yan. So parehas siya master ha. Pag delta naman master, ito ang gagawin mo kung gusto mong delta. So nasa iyo. Si dual setting tong motor na to. Or dual voltage. Ngayon master, para mapagana mo tong motor na to, at saka yung potentiometer na to, so kailangan mo i-set up yung parameter. So ito yung parameter ng motor master na makikita natin dito sa nameplate na to master. So tapos, ito naman yung parameter ng analog voltage ang gamit mo. Kaya dito master, may low voltage terminal 53 at saka high voltage sa terminal 53. Setting niya. Tapos, naka voltage mode yung parameter 619 mga master. Kasi nga, 10 volts ang gagamitin natin master ito. 10 volts to. So mamaya, ipapakita ko rin to sa inyo master. Ito, na manggagaling naman dito sa output ng inverter yung 40 to 20 milliamp. Tapos papasok, dadaan ko ng release siya master. Papasok ko siya dito sa
terminal 53 pala yun. 4 to 20 milliampere analog input mga master. So ngayon master, i-set up natin to dito. Ito yung setting na ito master. So lahat na to master, kung titingnan nyo, yung kilowatts na motor, 1.1 kilowatts itong motor na to mga master. Yan, nakikita nyo. Tapos, ito master, speed to. Ito naman, sa RPM ng motor, 1425. So ito yung master, RPM ng motor 1425. Tapos yung ampere ng motor master, naka 400 volts ako master kasi Y. 400 volts ako Y. Yung ampere na kailangan ko ay 2.44 ang setting. So ito yung master, 2.44 ang setting. Tapos yung motor frequency ay 50. Motor voltage master ay 400. So ito ang isi-set up natin dito master. So kung titingnan natin dito master, mino, okay ka lang. Yan master, 1.10 kilowatts. Tapos, yung speed ko master ay 30. Yung 303 na to master ay maximum reference. So, in-speedan ko lang siya ng 30 master. Tapos, yung 302 naman master ay minimum reference. So, pag ganito master, pag ganitong setup, zero mo lang to master. Kasi hindi digital lang gagamitin mo. Potentiometer eh. Tapos, ito yung RPM niya master, 125 motor RPM. So, yan. 1425. Tapos, ito yung amperahe niya master, 124. Yan, 124. Current, 2.44. So, ito, sinitap ko na kasi yan. Tapos, yung horse niya master, 123. Yan. Motor frequency, 50 horse. Tapos, motor voltage, ito yung master dito. 400 volts mga master. Tapos, back tayo master. Kasi pupunta tayo dito sa parameter 510. Then master, naka-number 8. Yung parameter 510 naka-number 8. Tapos punta tayo ng 619 mga master. Back mo lang. So ito yung 16 mga master. Oh. 0 volts, low voltage, terminal 53. So nakasetting tayo ng 0. Tapos yung 611 naman master ay 10 volts. Yan master. 611, 10 volts. High voltage terminal. 53. Tapos yung 619, select natin sa 0. Si voltage mode tayo mga master. 619. Yan master, naka 0 ah. Tapos master, pupunta tayo dito sa parameter 315. Kumbaga master, ito yung setup ng potentiometer master ito. Ito sa motor naman to. Ito naman sa setup ng potentiometer. Kasi nga potentiometer ang gagamitin natin. So, isa na lang. Itong parameter na 315. Kailangan, set mo siya sa 1 para gumagana yung terminal na 53 mga master. So, parameter na 315. So, ito master. Naka 1 siya master ha. Naka 1 siya. So, ngayon master, okay na, na-set up mo na yung para sa potentiometer. So, master, ito pala yung UPW na papunta sa motor na wiring master. Ito yon. Tapos ito yung input mga master. Makikita nyo, may min. Ito yung input. Ang input nito master ay 200 to 240 volts. So, pakita ko sa inyo. So, yan master. Ito
Itong inverter na to ay 1.5 kilowatts ang kaya niya. 2 HP. Tapos, yung input niya master ay 200 to 240 volts single phase. Tapos yung output niya master ay 3 piece hanggang 400 hertz siya mga master. So ngayon master, dahil nga na-set up na natin to, ito yung parameter niya master. Yan, parameter niya. Tsaka ito yung setup ng terminal na BFD ng potentiometer. So ito yung master ang ginagamit natin ngayon na ito, tsaka itong setup na to. Mamaya ito master, papaliwanag ko rin to sa inyo. So ngayon master, start na natin. On. So master, hindi gumagana yung inverter. Hindi gumagana yung motor hanggat hindi mo to pinipihit mga master. Ito, hanggat hindi mo to pinipihit. So pipihitin ko master, dandahan. Yan. Niikot yung motor, so hindi pa siya nakasagad master. Makikita nyo, 11 horse pa lang. So, bilisan natin, pihitin natin. 19 horse. 26 horse. Hanggang 29 horse to mga master. 30 horse mga master kasi yung seating mo ay 30 horse. Ayan master. Makita nyo master, umaandar yung motor. So maraming salamat sa mga nanonood ditong video na to master. Sana may matutunan kayo. So ito yung diagram niya master ha. So mga master pag ganitong setup master, naka-potentiometer siya. Itong number 18 na to master ay kailangan talaga to may papasok dito na positive na 24 volts. So ang ginawa ko master, nag-jumper ako dito sa number 12 kasi itong number 12 na to ay positive na 24 volts to na nanggagaling mismo sa inverter sa loob nito. Kumuha ako dito master. Tapos nasa inyo master kung anong setup na gusto nyo. Pwede nyo lagyan to ng selector switch, idaan nyo ng selector switch. Pero sa akin master, hindi ko na siya dinaan. So, kaya nga nakadepende sa setup nyo. Or idaan mo kontrolin mo siya ng master ng post button. So nakadepende sa iyo master. So pwedeng selector switch, pwedeng post button, pwedeng jumper mga master. So nakadepende sa inyo.